stop contact. Ano to? Huwag mo nang babasahin pa yung mga old conversation ninyo or i-stalk yung kanyang mga social media platforms. Paano hihilo mang sugat kung nire-refresh mo ito? Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl King. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl King. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Ate Ting, please help naman po some advice. Paano po ba mag-move on pag mahal mo pa yung ex mo? Grabe ang sakit. Every time nakikita ko sa mga social media niya na okay siya, habang ako naman ay in pain sa paghihiwalay namin. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Isa sa mahirap na gawin is yung mag-move on ka habang mahal mo pa yung ex mo. At isa sa masakit na pangyayari sa buhay mo ay yung in pain ka habang siya ay nakikita mo na okay na. Pero hindi ka sigurado dyan kung okay na ba siya. Looks and picture can be deceiving. Hindi mo alam kung ano yung behind the camera, kung siya ba ay okay na talaga. Number 1, stop contact. Ano to? Huwag mo nang babasahin pa yung mga old conversation ninyo or i-stalk yung kanyang mga social media platforms. Sugat yan. Yang sakit na nararamdaman mo ngayon. Paano hihilo mang sugat kung nire-refresh mo ito? Laging naka-open ang wound every time na ini-stalk mo siya sa kanyang mga socials. Kapag binabasa mo yung mga sweet conversation ninyo. Instead of letting it heal, hayaan mo siyang gumagaling. Supposed to be. Pero ang ginagawa mo, nilalagyan mo pa ng asin yung sugat mo na nakabukas. Kaya mas lalong mahapdi. At yan yung nangyayari sa'yo ngayon. Kapag gusto mo nang mag-move on, kailangan gumawa ka ng distansya sa kanya. Oo, may distansya kayo kasi magkahiwalay kayo. But your emotions still palagi mong kinukonek sa kanya. Hanggat maaari, iwasan mo yan. Number 2, itigil mo na yung mga fantasy mo sa kanya. For example, pilit mong inaalala nung kayo ay okay pa yung mga plano nyo, yung mga pinagsamahan ninyo together. And then, iniisip mo pa na kung kami pa sana, may plano kami next year na gagawin na namin to. Yung mga ganyang bagay, isa sa dahilan yan kung bakit palagi kang nasasaktan. Iniisip mo yung mga fantasy mo na dapat mangyayari yan kung kayo pa. Reality check, wala na yan. Fantasy lost. At hindi na yan mangyayari pa dahil wala na ngang kayo. But, importante na i-cherish mo yung lesson na natutunan mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, forgive yourself and forgive him. Very important to. Bakit? Holding on to grudges, yung mga sakit ng loob mo sa kanya, sama ng loob mo sa kanya. Isa yan sa dahilan kung bakit lagi mo siyang naaalala at hinahayaan mo siyang manirahan sa utak mo ng libre. Huwag mong hayaan manirahan ng libre ang mga ala mo or sama ng loob mo, galit mo sa kanya. Diyan sa isip at puso mo. Forgive them not because they deserve it, but because you deserve peace. Kailangan mong mag-exit from your emotional jail. Ticket mo yung pagpapatawad sa sarili mo at sa kanya para makalaya ka kung saan man ikinukulong mo yung sarili mo. Number 4, ang love po ay hindi palaging magic potion for long-lasting relationship.
Kailangan i-acknowledge mo na pwede kang magmahal pero pwede ka ring magparaya ng taong minamahal mo. Or kailangan mo ring pakawalan kung hindi na talaga naaayon pa. Yan po ang tinatawag na ultimate maturity level up. Yung willing ka nang i-let them go para sa sarili mo at para sa katahimikan ng lahat. Panghuli, fall in love with yourself. Yes, mahalaga po ito. The most epic love affair of your life should be with yourself. Dapat mas una mong minamahal ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Hindi ito yung magiging selfish ka or magiging madamot ka. Self-love means is a state of appreciation para sa sarili mo. At sasabayan mo ito ng action that support your physical, psychological, and your spiritual growth. Bigyan mo yung sarili mo ng high regard for your own well-being at para sa happiness mo. Meaning, you have to take care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. Yan po ang ibig sabihin ng self-love or love yourself. I-recognize mo yung worth mo. At antayin mo yung isang tao na makakakita sa'yo na ikaw ay gem, isa kang kayamanan. Lahat naman kasi tayo ay worth it. Kaya lang hindi lahat ng tao ay makakakita nun. May natutunan ka ba sa video ito? At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!